Hello guys, welcome back to our channel, and today's vlog, let's cook another simple, delicious home cook recipe. Meaning to say, this is my authentic recipe. So as you see here, we have lots of long onion or naganegi ang tawag dito. So ito yung season na maraming mabibili ka na medyo affordable, kasi kung hindi season, mahal yan. So gagamit tayo dito ng kalahati siguro. This is very healthy na spice. Hindi lang siya pang spice, pwede mo rin siyang gawing main dish or main recipe. So ayan, itira natin yung iba kasi nga ay masyadong madami. Then ito po guys na malinis na. At yan, kita nyo naman tinanggalan na siya ng ugat. So atin na siyang diretsuhin sa pag-slice. Hiwain na natin siya directly. Yun. Very simple lang po ito guys. At ito po ay magiging rice bowl. And again, teriyaki sauce. So yun. Huwain natin siya ng ganito kahaba. Or 1 bite size. Napaka-healthy po ng sibuyas guys. Hindi lang siya pang spice. Pwede rin siyang main na ingredients. Kasi una, mabango siya. Pangalawa, as antioxidant po ito. May antioxidant properties siya. Pag sinabing antioxidants, anti-cancer na yan in general. In general, anti-cancer na ang antioxidants. Kasi ang oxidants, oxidation is nabubulok. So pag nagkaroon ka ng cancer, may part ka na nabubulok. So once na mahilig ka kumain ng mga foods ng mga antioxidant, ay yung mga nabubulok mo, mabubuhay yan ulit ang mga cells dyan. So, ayan guys yung ating hiwa. No? Then, as I've said, this is a very simple recipe. Let's use beef belly naman ngayon. First time ko guys in the history, makabili ng beef belly. Kasi nga, as I've said, ang beef dito is super expensive. And mostly, mabibili mo is imported product. From Australia, like this, America. Australia, America, yan yung pinaka madalas ko makikita na mga imported beef dito sa Japan. Mayroong local, pero grabe ang mahal. Sobrang mahal po ng local product ng beef dito. As in, yun nga lang, iba naman talaga din ang kanilang mga feeds. Sobrang din sila sa feeds. Tawag doon, sobrang strict din sila sa feeds. Kaya, mahal ang kanilang produkto. Mahal, and then kasi ang pasweldo dito. Then, yun nga, iisipin mo na, yung imported is nangailangan pa yan ng transportation fee. So, isipin mo, mahal yun, pero hindi. Yun ang mas affordable kaysa local meat. So, ayan po siya guys. Belly po siya, beef belly. Ang ganda. Ang ganda niya ng kanyang tawag doon. Ang ganda ng pagka yung kanyang laman siya, tapos may taba. So maganda ang kanyang pagka jumbang kasi ang tawag ng dito eh. Yung pagkasalansan ng meat. So nahihirapan ako sa kalisod baga. Gusto ko siyang ilapit, but how? Ayan, dyan natin ilagay yan. So, wait lang ha. So, ayan. Atin siyang i-roll. Parang malaki. Hindi siya pwedeng pang 1 bite size. I-roll natin siya sa beef, guys. 3 is enough, I think. Kasi liliit pa naman yan eh. Tapos, lagyan ko siya ng carrots. A thin slice of carrots. Tapos, i-roll lang din natin. Same sa inyong laging nakikita sa aking mga recipe. Ayan. I-roll mo siya. Ayan. Kasi ito ay fresh. Pag nagkaramdam siya ng init, mag-press. Titigas siya. So talagang hindi siya matatanggal. Yun ang ating style. Fresh. Kasi pag bacon, ang bacon mahirap na yun mag-atigas eh. Kasi nga luto na siya. Kaya hindi ako gumagamit ng bacon sa roll. Mostly ginagamit ko talaga is fresh. Kasi may nabibili naman na magandang pagka-shape.
or ganun, pwedeng i-roll siya. Yun. Tapos, continue lang natin ang process na to. Tsaka guys, mas healthy talaga ang beef na meat compared sa pork. Kasi nga sa pagkain nila, more on natural ang feeds ng beef. More on natural. Kaya napapansin mo sa kanyang oil, mas matigas or mas mahirap hugasan ang may mantika na plato or dishes na pork ang taba kaysa taba ng beef. Mahirap maano. So isipin mo, which is yun ay pagkatapos mo kumain ng pork na mataba or ng ng pork nga, tapos inom ka ng drinks na malamig. So kaagad yung oil doon is maninigas yun sa ating system, sa ating yun. Sasama kasi yan sa dugo natin yung refined na mga oil. So yun yung tendency na magkakaroon ka ng stroke. So mag-ingat-ingat din guys, lalo ngayon season, Christmas season, New Year season, mag-ingat-ingat din po sa pagkain guys. Lagi nyo i-consider yung health natin. Kahit gaano kasarap, huwag masyado, at iwasan nyo po ang pag-inom lagi ng malamig na tubig. Kahit mainit guys, inom kayo ng walang ice na water, yung ganun, malamig. Tapos iwasan ang pag-inom lagi ng soft drinks guys. Kasi hindi talaga maganda sa katawan yan. Inom po kayo ng ng nilagang lemongrass after meal, para ma-wash out agad yung mga mantika at saka yung mga toxic sa pagkain na ating kinakain. Para kasi sa panahon ngayon guys, ang kalusugan ay number 1 na kayamanan sa panahon ngayon. Number 1 na kayamanan yan, dahil sa dami ng mga uri ng mga sakit na naglabasan sa panahon ngayon is we are so blessed and we are so lucky na tayo ay humihinga pa. So yan. Then guys, i-continue lang natin to ang ganitong process. Ayan na siya. Continue this process at lulutuin natin siya. Watch until end guys. Gawin natin siyang rice bowl. So ito na po siya guys. Done ang ating beef roll. Long onion. So without putting any oil, i-grill natin siya. Then hanggat sa maluto siya, atin siyang i-grill sa sariling mantika. So while grilling this, gagawa po tayo ng sauce. So, ayan, as usual, mayroon tayong sugar, brown sugar or white sugar. It's up to you kung ano yung gusto mo. Sa akin, brown sugar. Mas malasa kasi siya compared sa white. Then, mirin. 3 tablespoons. Soy sauce, dark soy sauce. 3 tablespoons. 1:1 guys, pagka gumawa kayo ng teriyaki sauce or sweet samurai sauce. Then sake, flavor for cooking. Yan. Yan pong tatlo, lagi magkasama sa aking kusina. The powerful seasoning on my kitchen. Atin lang siyang i-mix, mix para mag-melt away ang sugar. While waiting na maluto ang ating beef roll. Ayan, ang bango. Iba talaga ang amoy ng beef. Plus the onion. Ay, ka-perfect. Absolutely delicious, day. So yun guys, keep watching. Lulutuin lang natin siya. Hanggat hindi magkaroon ng grilled yung kabila, hindi natin siya babaliktarin para hindi masira yung kanyang form. So keep watching. So ayan guys, lutong-luto na po siya guys. Binawasan ko na yung kanyang mantika dahil marami siyang mantika. Then follow na natin yung ating seasoning or sauce. Let's wait na mag 50% yung ating sauce or magiging sticky siya. Then, yun po ay ready to serve na. So, yan. Delicious. Tapos,
I-rice bowl natin to. Keep watching! So, ayan guys. Lutong-luto na po siya guys. At sticky na po ang kanyang kanyang seasoning or ano ba to? Yung kanyang sauce. Ayan. Ang hirap naman isip. Ayan. And this is ready for topping na po sa rice. So, let's prepare the rice. Napaka-perfect po guys. Cheesy siya na milky. Ang sarap. Cheesy, milky. Parang, ang sarap ng ano, ng meat. First time ako makabili ng ano, ng tawag doon. Yung ganito. Yung ganitong belly. So, ito na po yung ating rice. And let's put the top on it. Sarap siya, promise. Napaka ganda ng combination. Para siyang masarap pa siya sa luto sa restaurant. Yan. Yan, tapos lagyan po natin siya ng sauce on the top. Pangpalasa sa ating kanin. So, yan. So, yan guys. This is our finished product. Absolutely yummy. At on the top, lagyan natin siya ng sesame seed. And dagdag aroma. Itong ano na to, dry seaweeds is kahit saan siya pwede. Dagdag siya ng extra aroma. So, yun. Yun lang. So, until here guys, thanks for watching. I hope you enjoy our simple recipe, home cook. Yan. Thanks for watching guys. Bye-bye. Until here, thanks for watching. Bye.